Sana po mabigyan po ng katarungan po. Malaman po yung katotohanan po kung bakit po siya nagkaganyan po. Sana kahit konti konsensya ba, makonsensya siya na lumabas man lang, tao po yung sinagasaan niya po, na iniwanan niya sa kalsada. Hindi po masamang tao yung sinagasaan nila, as in napakabait po. Bilang ina, wala akong marereklamo sa kanya. So, kapatid, kaibigan wala. So, sana man lang makonsensya siya, makipagtulungan siya. Hindi naman kami masamang tao, ang inihiling ng namin katarungan na para sa anak namin. Hustisya ang sigaw ng mga magulang ni Aldrin Santiago na nasawi ng ma-hit and run noong 26 ng Nobyembre sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Malolos City, Bulacan. Pauwi na sana si Aldrin noon sakay ng kanyang motorsiklo nang banggain ang kanyang minamanehong motorsiklo. Ang problema, walang naging saksi sa pangyayari at walang makapagturo kung anong klaseng sasakyan ang bumangga sa biktima. Agad naman naming sinamahan ang pamilya Santiago sa Malolos Police Station upang makakuha ng update ukol sa nangyari. Nitong November 28 ng request po para po makuha sana yung mga CCTV footages po na meron po tayo dyan sa particular sa NLEX kasi isa po sa malaking sa pantaha po namin baka yung nasabing sasakyang involved dyan sa pagkakasagasa sa batang lalaki na yan ay nagmula mismo dito sa loob ng NLEX, particularly dyan sa may Tabang Giginto. Naispatan sa CCTV footage isang 10-wheeler delivery truck at isang tricycle na nakitang kasunuran ni Aldrin nang mangyari ang insidente. Nang matanong ng Punto Asintado team ang tricycle driver, kinuwento niya ang bersyon niya sa insidente. May narinig na parang may sumigaw po sa likod ko. Ako po yung napalingon. Nakita ko po yung motor na papunta po sa akin. Kaya ang ginawa ng tendency ko, binilisan ko ang takbo. At pagbalik ko ng tingin ko sa gitna, nakita ko po yung lalaki na lumipad papunta doon sa gitna. Di po ako tumigil. Kasi hindi ko naman in-expect na aksidente yung yung sa akin, kumbaga, tinignan ko lang siya, actual na nung pangyayari. Pero ang problema, nag-match sa sira ng tricycle ni Medina ang pirasong parte ng motor na napulot ng pamilya sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Napag-alaman din na walang lisensya at hindi rehistrado ang minamanehong tricycle ni Medina. Na ang na-involve ay isang dump truck, isang kolong-kolong na tricycle na may kargang mga isda. Nakuha na rin natin ng statement itong driver ng kolong-kolong at nakapag-execute na siya ng affidavit niya. Ang nilolocate pa natin ma'am dito ngayon ay yung driver ng truck. Dahil naman sa pag-abandona sa insidente, kahapon ay tuluyan ng sinampahan ng Malolos Police ang driver ng tricycle sa Malolos City Prosecutor's Office. Ang kaso ni Medina, paglabag sa Article 275 ng Republic Act 4136 o ang abandonment of one owns victim. Alright, Tayan, nako, ay medyo masalimuot. But anyway, next time po, pag kayo ho ay involved sa ganon, lalaki lang ho ang kaso ninyo. Mas mabuti pa ho, tigilan ninyo, tumigil kayo, at dalhin nyo sa ospital. By running away from an accident, yun ho, tumitindi ho yung kaso ninyo, ikakarga ho sa inyo yan, yung hit and run na yan.